Ito ang kwento ng isang shepherd na si George Hardy at ng mga tupa sa kanyang farm. Nakatira si George sa isang caravan na nasa loob mismo ng farm, at binigyan niya ng pangalan ang bawat isa sa kanyang mga tupa. Ang pinaka-espesyal sa kanila ay si Sebastian, ang pinakamalaki nilang lalaking tupa na minsan ay umaalis pero kusa ring bumabalik. Nandoon din si Lily, ang pinakamatalinong tupa sa buong kawan. Isinusulat ni George ang lahat ng ito sa isang sulat. Araw-araw niya silang pinapakain, sinisiguradong hindi sila nababagot, at binibigyan ng gamot ang bawat isa. Pagsapit ng gabi, binabasahan niya sila ng detective novels at mystery books. Akala ni George ay nagpapanggap lang siyang nakikinig ang mga tupa sa kwento dahil naniniwala siyang imposibleng maintindihan nila iyon. Pero ang totoo ay kabaligtaran nito, naiintindihan ng mga tupa ang lahat ng binabasa niya at pinag-uusapan pa nila kung sino ang posibleng killer sa kwento, at bawat isa ay may kanya-kanyang theory. Si Lily naman ay nahulaan na kung sino ang killer 2 chapters pa bago ang reveal, kaya nang matapos ni George ang kwento kinabukasan, napatunayang tama siya. Mayroon ding 3 masisiglang batang tupa sa farm. Kadalasan ay ipinapanganak ang mga batang tupa tuwing spring, pero may isang winter lamb dito na wala pang pangalan. Hindi ito itinuturing ng ibang tupa na bahagi ng kanilang kawan kaya mas lalo itong inaalagaan ni George. Dahil dito, napagdesisyonan ng mga tupa na hindi talaga tupa si George dahil hindi niya naiintindihan ang winter lamb. Malapit ang tirahan ni George sa isang bayan na ang pangalan ay Denbrook. Doon nakatira ang isa pang shepherd na si Caleb, isang butcher na si Ham, isang innkeeper na si Beth, at sa simbahan naman ay nakatira ang reverend na si Hillcoat na may komplikadong relasyon kay George. Isang araw, pumasok si George sa gitna ng simbahan at naglagay ng makapal na bundle ng cash sa donation plate. Kung sino man ang sinusulatan niya ng liham, gusto niyang pumunta ito sa farm at makilala ang kanyang kawan ng mga tupa. Kinabukasan, natuwa ang mga tupa nang makita nila ang truck ni Caleb. Gusto nila si Caleb, pero ang kambal na tupa ay nagbabalak banggain ang make-and-tab niyang truck. Pinigilan sila ni Lily dahil hindi sila basta naninira ng walang dahilan. Nang dumating si Caleb, inisip ng mga tupa na baka pagsasamahin na ang dalawang kawan, pero bigla siyang itinulak palabas ni George mula sa caravan. May iba palang nangyayari sa loob, sinabi ng mga tupa na malungkot ang nangyari at kailangan na lang nila itong kalimutan. Lahat ng tupa ay kayang kalimutan ng anumang gusto nila maliban kay Maple na hindi nakakalimot ng kahit ano, kaya sinabi nilang huwag na lang niyang ipaalala ang nangyari. Pagbilang ng 3, tuluyan nang nakalimutan ng mga tupa ang pagbisita ni Caleb. Samantala, isang journalist ang dumating sa bayan para i-cover ang local cultural festival. Habang nasa post office, napansin ni Beth ang isang liham na isinulat ni George na naka-address sa isang taong ang pangalan ay Rebecca Hampstead. Nag-usap sina Beth at ang postwoman at napagdesisyonan nilang ang liham na nakasulat sa rose-scented paper ay siguradong isang love letter. Kaya palihim itong kinuha ni Beth mula sa bag ng postwoman. Sakto namang lumapit sa kanya ang journalist, isang tingin lang niya sa 3 maliliit na mesa na inihanda para sa tinatawag na festival ay agad na siyang nadismaya. Sinabi niyang hindi iyon matatawag na festival, ang pangalan niya ay Elliot Matthew, isang small-time journalist mula sa Gazette. Matagal na siyang naghahanap ng totoong malaking kwento, pero ipinadala lang siya ng kanyang features editor sa maliit na bayang iyon. Alam niyang walang promotion na naghihintay sa kanya kung tungkol lang sa lugar na iyon ang isusulat niya. Samantala, nilapitan siya ni Lily at hiningan ng admission fee dahil negosyo lang ang mahalaga sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis si Elliot, kinagabihan, lumakas ang ulan at kumulog ng malakas. Natakot ang mga batang tupa sa kulog kaya ikinwento ni Sir Richfield na ang mga ulap ay dating mga tupa, at kapag nakita nilang natutuyo na ang lupa ay sumasayaw ang mga ito para muling tumubo ang damo at clover. Naniniwala ang buong kawan na hindi namamatay ang mga tupa kundi nagiging ulap lamang. Walang nakakaalam kung paano nangyayari iyon maliban kay Maple na alam na hindi iyon totoo, pero pinanindigan pa rin niya ang kwento. Samantala, itinago ni Hillcoat ang pera sa isang safe, hinasa naman ni Ham ang kanyang mga butchering knife, at habang binabasa ni Beth ang liham ni George ay lalo siyang nagalit. Sa parehong oras, bumangga ang sasakyan ni Elliot sa isang puno. Ipinahatak niya ang kotse mula sa pinangyarihan, pero habang papalayo siya ay may nakita siyang biglang pagkislap ng ilaw. Maya-maya ay may malakas na kumatok sa pinto ng caravan ni George. Kinaumagahan, nagising ang mga tupa at paglabas nila ay nakita nilang nakahandusay si George sa lupa. Akala ni Lily ay laro lang iyon, pero nang tingnan ni Maple ang tibok ng puso ni George ay nalaman niyang patay na ito.
Iginiit ni Lily na hindi totoo ang pagkamatay at nangyayari lang iyon sa mga libro. Tinanong pa niya kung magiging ulap din ba si George, pero sinabi ni Maple na hindi dahil mga tupa lang ang nagiging ulap. Ipinatong ni Lily ang kanyang ulo sa kamay ni George habang nalaman na rin ng buong kawan ang nangyari. Naisip nilang ano na ang mangyayari sa kanila ngayong wala na si George. Sinabi ni Lily na kailangan na lang nilang kalimutan si George. Kahit tutol si Maple, nagsimula na silang kalimutan siya sa bilang ng 3. Pero biglang dumating si Sebastian at sinabi niyang hindi niya hahayaang makalimutan nila ang kanilang shepherd dahil ang isang tunay na kaibigan ay hindi dapat kinakalimutan. Minsan na siyang tinulungan ni George na makamit ang hustisya kaya nararapat lang na suklian niya ito. Ipinaalala rin ni Sebastian na pinalaki sila ni George para sa kanilang wall, at hindi man lang alam ng karamihan sa mga tupa kung bakit may ibang dahilan pa para mag-alaga ng tupa bukod sa wall. Biglang nagtanong ang isang batang tupa kung bakit pinatay si George, dahil sa mga kwentong binabasa nito tuwing gabi ay palaging pinapatay ang mga taong namamatay. Dahil sa tanong na iyon ay nagsimulang mag-isip si Lily. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis, at nalaman nilang si Caleb ang unang nakakita sa bangkay ni George. Dumating din si Ham na butcher at agad niyang sinimulang bilangin ang mga tupa ni George. Nagtaka si Lily kung bakit lalabas si George sa malakas na ulan nang walang suot na sombrero at raincoat. Pagkatapos ay napansin niya ang 2 baso ng inumin sa loob ng caravan, na ibig sabihin ay may ibang taong kasama si George bago siya namatay. Dumating din ang reporter na si Elliot at kumuha ng mga litrato sa bangkay ni George, pero sinabi ni Officer Tim na heart attack lang ang ikinamatay nito kaya wala raw itong malaking kwento. Tiningnan na ni Tim ang ilalim at paligid ng caravan, pero nang ituro iyon ni Elliot ay sinuri rin niya ang loob. Hindi pa kailanman nakahawak si Tim ng ganitong klase ng kaso. Si Elliot ang unang nagtanong kung bakit palalabas si George habang inaatake sa puso. Napansin din niya ang 2 baso ng inumin, pero ipinilit pa rin ni Tim na heart attack lang ang dahilan ng pagkamatay ni George at hindi ito murder. Para kay Lily, malinaw na isa itong murder. May taong bumisita kay George, isang taong kilala niya at nag-alok sa kanya ng inumin. Dahil wala namang nakikitang sugat sa katawan ni George, naniniwala siyang poison ang ginamit. Napansin din niya ang berdeng damo na tila nagalaw sa lupa, na palatandaan ng isang pakikipagbuno. Sinabi pa niya na katulad sa mga detective story na binabasa ni George tuwing gabi, wala ring silbi ang pulis sa kasong ito kaya sila na mismo ang kailangang mag-imbestiga. Nang marinig iyon ni Sebastian ay natawa siya at sinabi niyang mga tupa lang sila at hindi sila sapat na matalino para lutasin ang isang murder case. Sinabi rin niya kay Lily na kahit siya pa ang pinakamatalinong tupa sa buong mundo, hindi pa naman ito nakakalabas ng farm kaya dapat hayaan na lang ang mga tao ang humawak sa kaso. Pero hindi nagpigil si Lily at inutusan niya ang buong kawan na maghanap ng mga clue. Tinanong niya kung may nakakita ba ng ibang tao noong gabing iyon. Sumagot ang Winterlam na nakita raw nito ang multo ni George. Dahil madilim ay hindi nito nakita ng malinaw ang mukha, pero amoy na amoy raw nito si George. Biglang tumunog ang kampana ng simbahan bilang tawag sa isang town gathering tungkol kay George. Nagpasya si Lily na pumunta rin sila roon, pero sinabi ni Sebastian na hindi pa kailanman tumapak ang kanilang mga paa sa ibang lugar maliban sa damuhan ng farm. Nang makita ni Lily at Maple ang kalsada ay natigilan sila sa sobrang takot at hindi man lang makapaglakad. Humiga pa nga si Lily sa kaba, pero nang makita niyang walang takot na tumawid ang isang manok ay nagkalakas siya ng loob. Magkadikit na tumawid sina Lily at Maple sa kalsada. Kumpiyansa si Lily na malulutas nila ang kaso dahil naniniwala siyang mangyayari ang lahat katulad ng mga detective story na binabasa ni George. Pagdating nila sa bayan, sinabi ni Officer Tim na hindi siya pwedeng magbigay ng detalye tungkol sa poisoning. Pero sa sandaling marinig iyon ng mga tao ay agad nilang naintindihan na pinatay nga si George. Nalaman nilang nalason siya gamit ang taxine na matatagpuan sa berries ng yew tree na naroon mismo sa lugar. Maya-maya ay may dumating na sasakyan at bumaba ang isang magandang dalaga. Agad na nabighani si Tim sa unang tingin pa lang, at hindi nagtagal ay dumating din ang abogado ni George na si Lydia. Ang magandang dalaga ay si Rebecca Hampstead, ang anak ni George. Tinawagan ni Tim ang numero na nakasulat sa ibaba ng huling will ni George para ipatawag ang abogado nitong si Lydia, pero hindi niya mismo binasa ang laman ng will. Sinabi ni Lydia na babasahin niya ito mamayang hapon basta naroon sina Reverend Hillcoat, Caleb, Beth, Ham, Rebecca, at Tim dahil lahat sila ay nakapangalan sa dokumento. Ipinaliwanag din niya na sa Amerika nakatira si Rebecca, pero nasa Denbrook na siya sa mismong araw ng pagkamatay ng kanyang ama. Ibig sabihin, nasa bansa na siya noong gabing pinatay si George.
Isang tingin lang ni Lydia kay Tim ay napansin niyang ito ang unang murder case na hinahawakan nito. Samantala, nakarating din ang mga tupa sa pagbabasa ng will. Habang nasa loob ang lahat, tinanong ni Tim si Rebecca kung ngayon lang ba talaga siya dumating o nasa bansa na siya noong gabi ng murder. Sumagot si Rebecca na dumating siya sa bansa kahapon ng 7 p.m., pero ngayon lang siya unang nakapunta sa Denbrook. Napansin ng mga tupa na nakangiti si Rebecca, pero kitang-kita rin nila ang takot sa kanyang mga mata. Bigla siyang umiyak at sinabing ngayon sana ang araw na magkikita silang muli ng kanyang ama. Samantala, may nakita namang Carrot si Maple sa kabilang bintana kaya sinubukan niya itong abutin at nakulong pa siya sa kakapilit. Habang nagpapatuloy ang usapan, ibinunyag ni Rebecca na mayroon din siyang kambal na kapatid na lalaki na hindi pa niya kailanman nakikilala at nakatira ito sa South Africa. Maya-maya ay dumating si Lydia at pinalabas si Elliot dahil wala raw itong karapatang manatili roon. Sa isang una na nakasampay sa inn ay may napansing berdeng mantsa. Ipinaalam din ni Lydia na ipinatawag niya ang anak ni George na si Peter para dumalo sa pagbabasa ng will. Ipinaliwanag niya na nagpadala si George ng kopya ng kanyang dating will 2 months na ang nakalipas, pero ang babasahin niya ngayon ay isang bagong will na nakita ni Tim sa mesa ni George at may petsang 3 days bago ito namatay. Sa sulat na iyon, sinabi ni George na may hindi pa siya natatapos na usapin sa bawat isa sa kanila. Ayon sa will, kabilang sa mga taong nasa silid ay may isang fool, isang bad shepherd, isang spring lamb, isang winter lamb, isang victim, at 2 murders. Pagkarinig nito ay nagsimula silang magtalo kung sino ang tinutukoy na murderer at kung sino naman ang susunod na magiging biktima. Nakasaad din sa will na iiwan ni George kay Peter ang 300 acres ng lupa na kasalukuyang inuupahan ni Caleb. Samantala, kay Rebecca naman mapupunta ang katabing 300 acres kung saan matatagpuan ang farm ni George, kasama ang caravan, ang barn, at ang lahat ng kanyang mga tupa. Sa naunang will ay ibinigay sana ni George ang natitira niyang ari-arian sa isang animal charity, pero sa bagong will ay kay Rebecca na rin niya iniwan ang lahat ng natitira niyang pag-aari, kabilang ang free bag ng fertilizer at $30 million. 2 years na ang nakalipas ay nakagawa si George ng remedy para sa sakit ng mga tupa na tinatawag na ORF, at ibinenta niya ang patent nito sa isang malaking agricultural corporation kapalit ng $30 million. Sa mismong sandaling iyon, nakawala si Maple at aksidente niyang nabangga ang isang malaking tumpok ng mga gamit. Dahil sa malakas na ingay, lumabas si Tim para tingnan kung ano ang nangyari. Nang matakpan ng kanyang mga mata, dumiretso si Maple at nabangga si Tim bago tuluyang sumugod papasok sa inn. Dahil wala siyang makita, nabangga niya ang kung ano-anong gamit at nagdulot ng matinding kaguluhan. Sa gitna ng gulo, napansin ni Tim na nasa kamay ni Beth ang liham ni George. Maya-maya ay bumangga si Maple sa bintana, pinakain siya ng mga tao at saka itinulak palabas. Habang nasa labas, sinabi ni Caleb na kailangan ng mga tupang ito ng bagong shepherd, lalo na ang malaking mailap na lalaking tupa na minsang iniuwi ni George mula sa isang carnival. Pagkatapos noon, tinanong ni Elliot si Tim kung gusto nitong magbigay ng pahayag, pero tumanggi si Tim. Kaya sinabi ni Elliot na kailangan niya ng magandang kwento at kailangan naman ni Tim ng isang maaresto, kaya mas mabuting magtulungan sila. Ikinwento rin niya na noong previous night habang hinihila ang kanyang sasakyan, may nakita siyang flashlight bandang 9 p.m. malapit sa farm ni George. Tugma iyon sa sinabi ng coroner na namatay si George sa pagitan ng 8 at 11 p.m. Dahil dito, nagkasundo silang magsama sa pag-iimbestiga. Samantala, tinanong ng mga tupa si Lily kung bakit hindi pa niya nalulutas ang misteryo gayong sa mga detective story ay mabilis niyang nahuhulaan ang sagot. Ipinaliwanag ni Lily na iba ang totoong mundo kaysa sa mga libro. Bigla nilang nakita si Rebecca na may hawak na flashlight at tila may hinahanap sa paligid. Lumapit sa kanya ang winter lamb, napansin ng mga tupa na amoy George si Rebecca kahit hindi siya kamukha nito. Inisip nila na baka isa rin siyang winter lamb, kaya marahil ay ayaw siyang makasama ni George noon. Dahil dito, agad siyang pinagbintangan ng mga simpleng mag-isip na tupa bilang murderer. Naalala naman ni Lily na sa huling librong binasa ni George ay ipinaliwanag kung paano paliitin ang listahan ng mga suspect. Kaya napagdesisyonan nilang may dapat pumasok sa caravan para kunin ang librong iyon at dalhin kay Officer Tim. Ang napiling pumasok ay si Wool Eyes, pero natatakpan ng makapal na wool ang kanyang mga mata kaya wala siyang makita. Nabangga niya ang halos lahat ng gamit sa loob bago niya tuluyang nahanap ang libro. Pagkatapos ay iniwan nila ito sa labas ng police station para mabasa ni Tim at makatulong sa paglutas ng kaso. Pagkatapos noon, nilapitan ni Lily si Sebastian at tinanong kung ano ang carnival.
Ipinaliwanag ni Sebastian na isa itong lugar na may music at mga rides. Noong maliit pa siya, araw-araw siyang nilalapitan ng mga bata para haplasin at pakainin. Pero nang lumaki na siya, tuwing gabi ay dinadala siya ng mga lalaki sa isang bilog na arena kung saan pinapalaban siya sa isang aso hanggang sa duguan siya. Isang gabi ay nakita siya ni George, binayaran ng mga tao roon, at iniligtas siya. Tinanong ni Lily kung bakit siya napunta sa ganoong kakilakilabot na lugar at bakit wala siya sa sarili niyang kawan. Sinabi ni Sebastian na isa rin siyang winter lamb, at darating talaga ang panahon na gugustuhin ng isang winter lamb na umalis. Kinabukasan, napansin ni Tim na nakatayo na naman ang mga tupa sa labas ng kanyang bintana. Sinabi niyang sa tuwing may mahalagang nangyayari sa kaso ay laging naroon ang mga ito, pero inisip ni Elliot na baka nawawala na sa katinoan si Tim. Pagkatapos ay ipinakita ni Tim ang kanyang naging progreso. Gumawa siya ng isang chart na gagamitin niya para malaman kung sino sa 5 suspects ang may means, motive, at opportunity para patayin si George. Ipinaliwanag ni Tim na ang ibig sabihin ng means ay ang paraan o gamit sa pagpatay, at sa kasong ito ay ang U-tree na napapalibutan ng simbahan. Pero pagdating naman sa motive, ang pinakamalinaw na dahilan ay ang pera, at si Rebecca lang ang may pinakamalaking pakinabang dito. Kaya ang kailangan na lang alamin ni Tim ay kung sino ang may means, motive, at opportunity dahil ang taong may tatlong iyon ang tunay na killer. Lahat ng ito ay natutunan niya mula sa librong iniwan ng mga tupa. Pagkatapos nito ay isa-isa niyang inimbestigahan ang lahat ng suspect. Naniniwala si Ham na ang murderer ay tiyak na isa sa mga taong nakasama sa will ni George dahil vegetarian si George at wala siyang ibang kilalang kaaway. Tinanong ni Tim si Beth tungkol sa liham, pero sinabi nitong pagkakamali lang iyon ng Postal Service. Sumunod niyang kinausap si Caleb at tinanong kung bakit ito pumunta sa farm ni George noong umagang iyon. Ipinaliwanag ni Caleb na kinansela ni George ang kanilang lease kaya dinalhan niya ito ng proposal para kumbinsihin itong magbago ng isip. Sinabi rin ni Caleb na nabasa na ni Tim ang will at ayon doon ay siya ang tinutukoy na bad shepherd. Pagkatapos ay tinanong ni Tim si Hillcoat tungkol sa malaking donation ni George. Ipinaliwanag ni Hillcoat na minsang lumapit sa kanya si George para magtanong tungkol sa simbahan na nagpaampon sa kanyang mga anak noon. Nang makabangon muli si George sa buhay ay sinubukan niyang hanapin ang mga ito, pero tumanggi ang simbahan na ibigay ang impormasyon dahil sa mahigpit na policy. Kaya humingi si Hillcoat ng pera kapalit ng impormasyong iyon dahil kailangan daw ng simbahan ng pondo para sa mga pagkukumpuni. Iginiit din ni Hillcoat na si Caleb ang bad shepherd at hindi siya. Pagkatapos ay tinanong ni Tim si Rebecca kung nasaan siya mula 8 hanggang 11 PM noong gabi ng murder. Sumagot si Rebecca na nasa hotel malapit sa airport lang siya at nanonood ng TV. Pagkatapos ay tinawag siya ni Tim sa tunay niyang pangalan na Chastity Cramps dahil nalaman niyang pinalitan na niya ang kanyang pangalan. Sa isinagawang background check, natuklasan ni Tim na dati siyang may koneksyon sa isang kilalang kriminal at mayroon pa silang pinagsasaluhang bank account. Ipinaliwanag ni Rebecca na nangyari iyon 3 years na ang nakalipas at hindi niya alam na kriminal ang lalaking iyon. Tinanong siya ni Tim kung nakapunta na ba siya malapit sa U-tree, at mariin niyang itinanggi iyon. Tinanong din siya kung nakapunta na ba siya sa farm ni George, pero muli niya itong itinanggi. Samantala, malalim ang iniisip ni Lily, sinabihan siya ng ibang mga tupa na tigilan na ang kakaisip dahil para sa kanila ay si Rebecca na ang killer. Pero lumapit ang winter lamb at sinabi nitong hindi masamang tao si Rebecca dahil amoy George siya. Napaisip si Lily sa sinabi ng winter lamb dahil ganoon din ang sinabi ni Cloud noong nakaraang araw matapos nitong makita si Rebecca sa malayong bahagi ng bukid. Nagtaka si Lily kung paano naamoy ni Cloud si Rebecca mula sa ganoong kalayong distansya, maliban na lang kung nakapunta na talaga ito roon noon. Napansin niyang may itinatago si Cloud, kaya ipinakita ni Cloud ang bracelet ni Rebecca. Ang paborito niyang tingnan dahil wala raw itong dulo. Ipinaliwanag niya na dumating si Rebecca sa farm noong gabi ng murder, at habang hinihimas nito ang kanyang wool ay aksidenteng nahulog ang bracelet. Dahil dito, naniwala na rin si Lily na nagsinungaling si Rebecca sa pulis dahil sinabi nitong hindi pa siya nakakapunta sa farm. Naniwala si Lily na nagsinungaling si Rebecca dahil hindi lang siya nasa farm noong araw na iyon, kundi naroon din siya noong gabi mismo ng murder. Pero sinabi ni Sebastian na simula pa lang ay hinusgahan na nila si Rebecca dahil isa rin itong winter lamb. Sigurado siyang hindi ito ang killer dahil nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Dahil sa galit ay umalis si Sebastian, kaya nagtungo si Lily kay Tim. Samantala, kinuha ni Maple ang sombrero ni Tim at tumakbo. Habang hinahabol sila ni Tim, napunta siya sa mismong lugar sa farm kung saan nakita ang bracelet.
Dinala niya ito kay Rebecca at sinabi niyang kapareho ito ng bracelet na suot pa nito sa kabilang kamay, at natagpuan niya iyon sa parang ni George, ang lugar na sinabi ni Rebecca na hindi pa niya napupuntahan. May search warrant din si Tim para halugugin ang kwarto ni Rebecca, at doon ay natagpuan niya ang berries ng yew tree na nakatago sa ilalim ng isang pares ng sapatos. Dahil dito, inaresto ni Tim si Rebecca at dinala siya sa police station para tanungin. Sinabi ni Rebecca na handa na siyang sabihin ang buong katotohanan. Inamin niyang pumunta siya sa farm ni George noong araw ng murder dahil nakatanggap siya ng liham mula rito na nagsasabing 20 years na siyang hinahanap ng kanyang ama. Nagpadala rin si George ng kopya ng will, pero ang natanggap niyang bersyon ay wala ang bahagi tungkol sa pera. Gusto lang daw ni George na magkita sila, kaya pumunta siya sa farm at nag-usap sila tungkol sa mga tupa. Ikinwento pa ni George na binigyan niya ng pangalan ng bawat isa at gusto niyang si Rebecca ang mag-alaga sa mga ito balang araw. Pero sinabi ni Rebecca na napilitan siyang magsinungaling dahil kapag sinabi niya ang totoo ay para na rin siyang kusang pumasok sa isang bitag. Hindi naman naniwala si Tim sa kanyang paliwanag, kinabukasan ay dadalhin si Rebecca sa county court para formal na kasuhan ng murder. Pagkatapos nito ay lumapit si Lydia kay Tim at sinabing mukhang malinglam ang napili ni George. Pumayag na raw si Peter na ibenta kay Caleb ang kanyang mga tupa at lupa dahil lahat ng mapupunta kay Lily ay mapapasakamay rin ni Peter, kaya aayusin na nila ang mga papeles kinabukasan. Narinig ni Lily ang lahat ng iyon at tahimik niyang pinagmasdan si Rebecca habang nagsisimulang magduda sa kanyang iniisip. Maya-maya ay napansin ni Maple na nasa kabilang bakod lang ang parang ni Caleb, kaya naisip niyang puntahan ang bago nilang kawan. Pagdating nila roon ay sinalubong sila ng mga tupa ni Caleb. Napakaitim ng kanilang mga mukha kaya halos hindi na makita ang kanilang mga ekspresyon. Mga friendship pala ang mga ito, sinabi ni Lily na si Caleb na ang magiging bago nilang shepherd. Pero isang tupa ang lumapit at iisa lang ang sinabi, tumakbo sila. Biglang tumahol ang mga aso ni Caleb at agad na naglaho ang mga friendship. Sa halip na makaalis, nagkamali ng daan sina Lily at Maple at napunta sila sa loob ng bar ni Caleb. Doon ay nakita nila ang malalaking carton na may nakasulat na Denbrook Meats. Doon nila nalaman na nagsimula na sina Caleb at Ham ng isang meat business. Maya-maya ay dumating ang mga aso at hinabol sina Lily at Maple. Habang tumatakbo sila para iligtas ang kanilang buhay, dumating si Sebastian at hinarap ang mga aso. Nakipaglaban siya sa mga ito hanggang sa mapaurong at mapatakas ang mga aso. Sa naging laban nila sa mga aso, malubhang nasugatan si Sebastian at hindi na siya makatayo. Hindi maintindihan ni Lily ang nangyayari, pero sinabi ni Maple na mamamatay na si Sebastian. Nang makita iyon ni Lily, doon niya napagtanto na hindi pala totoo ang kwento na nagiging ulap ang mga tupa kapag namamatay. Sa mga huling sandali ni Sebastian, nakita niya si George na tila naghihintay sa kanya. Nang mapansin ni Maple na papalapit si Caleb, mabilis niyang isinama si Lily palayo. Pagkatapos ay ginaising nilang dalawa ang ibang mga tupa at sinabi nilang sumunod agad sa kanila. Pero pagdating nila sa kalsada ay natigilan na naman ang buong kawan. Sinabi ni Lily na patay na si Sebastian at kapag hindi sila umalis ngayong gabi ay mamamatay rin silang lahat dahil ginagawang pagkain ni Caleb ang mga tupa. Pero sinabi ng iba na huwag siyang magsabi ng mga nakakatakot na bagay at pinili nilang kalimutan ang lahat ng sinabi niya. Kahit pilit silang pinipigilan ni Lily, tuluyan pa rin nilang kinalimutan ang babala at bumalik sila sa parang. Pagkatapos ay tinanong ni Lily si Maple kung hindi ba iyon ang unang beses na nakita niyang namatay ang isang tupa. Sumagot si Maple na oo, marami na siyang naalalang masasamang nangyari, pero naaalala rin niya ang magagandang alaala tulad ng mukha ng kanyang ina at ng dati niyang mga kaibigan. Sinabi rin niyang aalalahanan niya si Sebastian magpakailanman. Alam niyang masakit ang mga alaala, pero kung kakalimutan ni Lily ang lahat ay hindi na niya mailigtas ang iba, dahil ang alaala ang nagpapanatiling buhay sa mga mahal natin. Pupunta na sana si Lily sa caravan para kalimutan ng lahat nang bigla niyang makita si George na nakaupo sa kanyang harapan. Tinanong ni Lily kung totoo ba siyang naroon, at sinabi ni George na oo dahil hindi siya kinalimutan ni Lily. Sinabi rin niya na walang magagawa si Caleb sa kanyang kawan dahil may iligtas sila ni Lily. Kapag nalaman niya kung sino ang tunay na killer, mapupunta kay Rebecca ang mga tupa at magiging ligtas silang lahat. Pero hindi alam ni Lily kung paano niya malalaman ang katotohanan. Bigla niyang naalala ang berdeng marka sa kamay ni George at doon naging malinaw ang lahat. Napagtanto niyang hindi pala iyon simpleng mantsa ng damo. Alam na niya kung sino ang tunay na killer, dumating din ang Winter Lamb para tumulong.
Pinababad muna ni Lily ang isang paa nito sa dilaw na pintura at ang isa naman sa asul na pintura. Pagkatapos ay pinapunta niya ito sa police station. Tahimik na pinanood ni Rebecca ang lahat, habang ginagabayan ni Lily, gumuhit ng mga linya ang winter lamp sa sahig. Kinaumagahan ay nakita ni Tim ang mga guhit, sinabi ni Rebecca na ang batang tupa ang gumawa nito at sumusunod lang ito sa utos ng isa pang tupa. Napansin ni Tim na may 2 linya na nakakonekta kay George. Sa isang gilid ay si Rebecca, at sa kabilang gilid ay ang kulay na nabuo sa gitna ng dilaw. Hindi niya agad naunawaan ang ibig sabihin nito, pero nang panasan niya ang guhit ay naging berde ang kanyang kamay dahil nagsama ang dilaw at asul na pintura. Maya-maya ay dumating ang iba pang mga pulis para dalhin si Rebecca sa county court. Ibinigay na sana ni Tim si Rebecca sa mga pulis, pero pagkatapos niyang pirmahan ang mga papeles ay napansin niya ang winter lamp. May pintura pa ang mga paa nito, at doon niya rin tuluyang naunawaan ang lahat. Agad niyang pinahinto ang mga pulis at sinabi niyang hindi si Rebecca ang killer. Napagtanto niyang mula nang dumating si Rebecca sa Denbrook ay siya na agad ang pangunahing suspect dahil nagsinungaling siyang nakapunta siya sa farm ni George. At iyon mismo ang plano ng tunay na killer, ang totoong pumatay kay George ay si Peter. Katulad ng pagpapadala ni George ng kopya ng kanyang will kay Rebecca, malamang ay nagpadala rin siya ng kopya sa anak niyang lalaki. Doon nalaman ni Peter ang tungkol sa $30 million at nagpasya siyang angkinin ang pera. Pero alam niyang kung siya ang direktang magmamana ng malaking halaga mula sa isang murder victim, siya agad ang magiging pangunahing suspect. Kaya mas mabuting si Rebecca ang magmana, dahil kapag siya ang nakulong sa kasong murder, automatikong mapupunta ang mana sa susunod na tagapagmana. Doon ibinunyag ni Tim na si Peter ay nagpalit din ng pangalan, at siya pala talaga si Elliot Matthews, ang taong napagkamalang multo ni George ng winter lamp. Matagal nang nakatira si Elliot sa bansang iyon, at sinabi mismo ni George sa kanya na darating si Rebecca. Sinamantala ni Elliot ang pagkakataon, nagkunwari siyang pumunta sa Denbrook para sa festival, pagkatapos ay nagkunwaring aalis ng bayan, pero dahil sa aksidente ay nakabalik siya. Nang makaalis na si Rebecca noong gabing iyon, pinuntahan niya si George, nilagyan ng poison ang inumin nito, at iniwan ang bagong will. Pero lumaban si George kaya nagkaroon ng pakikipagbuno bago ito tuluyang namatay. Si Elliot din ang lumabas sandali habang binabasa ang will para kunwari ay sasagot ng tawag, pero ang totoo ay palihim siyang pumasok sa kwarto ni Rebecca at itinago ang berries ng yew tree sa loob ng kanyang sapatos. Gayunpaman, may naiwan siyang mahalagang ebidensya. Ang marka sa kamay ni George ay hindi pala simpleng mantsa ng damo. May asul at berdeng kulay doon, ang asul ay galing sa gamot na ginagawa ni George, habang ang berde ay nabuo sa paghahalo ng asul at dilaw. May kaparehong berdeng mantsa rin sa pillowcase na ginamit ni Elliot noong gabing pinatay niya si George. Ang dilaw naman ay galing sa buhok ni Elliot na nahawakan ni George habang nag-aagawan sila. Kumapit ang murang hair dye sa kamay ni George dahil minadali ni Elliot ang pagkulay ng kanyang buhok bago siya pumunta roon para hindi siya magmukhang kamukha ni na George at Rebecca. Itinanggi ni Elliot ang lahat, kaya kumuha si Tim ng isang hibla ng kanyang buhok. Akala ni Elliot ay gusto lang patunayan ni Tim na hindi siya natural na blonde, pero sinabi ni Tim na hindi iyon ang dahilan. Gagamitin niya ang buhok para sa DNA test upang mapatunayan na si Elliot nga ang tunay na anak ni George Hardy. Kapag lumabas ang resulta, mapapatunayan ang lahat. Dahil dito ay biglang tumakbo si Elliot para tumakas. Pero eksaktong dumating ang dalawang lalaking tupa na mahilig bumangga ng mga bagay. Sinabihan sila ni Lily na banggain si Elliot, at agad nila itong sinunod. Nabangga nila ang sasakyan ni Elliot at napigilan ang pagtakas nito. Kaagad siyang inaresto ng mga pulis, humingi naman ng tawad si Tim kay Rebecca sa maling pagbibintang sa kanya. Lumapit din ang winter lamp para salubungin siya, at bilang pasasalamat ay tahimik na tumingin si Tim kay Lily dahil alam niyang malaki ang naitulong nito sa paglutas ng kaso. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay umalis na ang mga tao, pero nanatili ang winter lamp. Maya-maya ay ibinigay ni Beth kay Rebecca ang liham na isinulat ni George, ang liham na matagal niyang inakalang isang love letter. Inamin ni Beth na mahal niya si George, pero matapos mamatay ang ina ni Rebecca ay hindi na muling nagawang magmahal ni George ng ibang babae. Sinabi ni Rebecca na hindi niya alam ang pangalan ng kanyang ina, kaya sinabi ni Beth na Lily ang pangalan nito. Pagkatapos ay dumating sina Ham at Caleb at inalok si Rebecca na bilhin ang farm at ang mga tupa, pero tumanggi siya dahil para sa kanya ay mga mamamatay ng tupa ang dalawang ito, at ni hindi man lang nila alam ang pangalan ng kahit isa sa mga alaga ni George. Samantala, kabisado ni Rebecca ang pangalan ng bawat tupa.
Pagkatapos nito ay nagpasya siyang palitan ang sarili niyang pangalan mula Rebecca Hampstead at maging Rebecca Hardy. Binili rin niya ang lahat ng mga tupa ni Caleb at tuluyan ng lumipat sa farm ni George. Doon ay nakilala niya si Lily, ang tupang ipinangalan ni George sa kanyang ina, katulad ng dating ginagawa ni George. Pinaupo ni Rebecca ang buong kawan at binasahan sila ng mga kwento. Pagkatapos ay lumapit si Lily sa Winterlam at binigyan niya ito ng pangalang George. Isinama niya ito sa kawan, at sa pagkakataong iyon ay tuluyan na rin itong tinanggap ng lahat ng mga tupa bilang isa sa kanila, at dito nagtatapos ang kwento.